Eto guys, ito na yung ating topic. Ang ating topic ngayon ay how to make 5 volts from 12 volts supply. O sa Tagalog, paano ba gumawa ng 5 volts gamit ang ating mga supply na 12 volts. Okay? So kung meron tayong supply na 12 volts, ano ba yung mga 12 volts na supply? So isa-isahin natin yung mga 12 volts na supply na pinanggagalingan. Ang kaunahan dyan na yung adapter. Okay? Minsan meron tayong mga adapter ng laptop. Yan. Yan ay 12 volts din. Okay? Ano pa ba? Battery o car battery. Yan. Car battery. Yan. Yan ay 12 volts din. Okay? 12 volts DC. Yan. DC po yan. Okay? And marami pang iba na pinanggagalingan ng 12 volts. So, itong car battery, minsan kailangan natin ng 5 volts. So, itong ating tutorial ngayon ay applicable talaga ito sa dalawa na yan. Minsan ito namang adapter, kailangan natin convert sa 5 volts para maging adapter ng ating mga electronic phone or mobile phone or tablet. At ganoon din, itong ating car battery, minsan kailangan natin ng 5 volts para sa ating mga cellphone. So, applicable to. Both sa household at saka ganoon din sa ating mga sasakyan. Okay? So, sa paggawa nito, ng ating proyekto ngayon o project, kailangan natin ng basic lang. Okay? Basic parts. So, number 1 na kailangan natin ay IC. Okay? IC na 7805. Yan. Okay? So, ito yung itsura ng IC 7805. Number 2 na kailangan natin, capacitor. Okay? Capacitor. Okay? Ang value ng capacitor natin ay 470 microfarad over 25 volts. Ayan. So, ito po yun. No? Ayan. Okay? So, kitang-kita. And also, number 3, kailangan natin ay wires. Yan. So, itong mga wires na to, kahit anong wire, pwede, mga spare nyo, pwede na yan. Okay? So, yan lang ang kailangan natin. No? So, kung magaling kayo magbulbuhol, pwede namang walang panghinang. Okay? Pero this time, gagamit tayo ng soldering iron para lalong mas madikit. Okay? So, umpisa na natin. Paano ba gumawa? Okay? So, kung meron tayong 12 volts, yan, usap tayo ng konti dito. So, meron tayong 12 volts sa supply. Yan. So, meron siyang positive at meron din siyang negative. Okay? 12 volts, positive and negative. So, ito yung supply natin. Positive and negative. So, lagyan na natin sa actual diagram. Okay? Huwag na sa drawing na ng mga symbol. Actual na agad. So, ito yung ating IC. Ito yung ating IC. So, ito yun. Okay? Ito yung IC natin. Tatlo ang paa niyan. 2, 3. Yan. So, ang value niyan ay 7805. Okay? Yan. Yan ang value. Okay? So, yung capacitor, kailangan din natin. So, ang capacitor, kailangan din natin. Lagyan natin dito yung capacitor natin. So, capacitor. Okay? So, gawin natin ang capacitor, nakahiga siya. Yan. Para, yan, mas maganda, nakahiga. Okay? So, kung nakahiga siya, so, ito yung dalawang paa niya. Yan. So, ito yung kanyang negative na paa. Ito naman yung positive. Yan. So, ang value nito ay 40 o 470 microfarad over 25 volts. Yan. Okay? So, ayan po yung ating capacitor. So, paano nga ba gagawin natin? Simpleng-simple lang. Okay? Simpleng-simple lang. So, i-connect natin itong ating positive sa pin number 1. Okay? Yung ating positive na 12 volts. O, itong ating positive na 12 volts, kakabit lang natin sa pin number 1. So, meron yung pin number 1. Ito yung number 1, number 2, and number 3. Ayan.
So, simple lang. Kakabit natin itong ating 12 volts. Papunta dito sa pin number 1. Yan. Ganun lang kasimple. Okay? At tapos, ito namang number 2, yan po yung ating ground. Okay? Or negative. So, itong negative, kakabit lang po natin sa number 2. Yan. Ganun lang kasimple. At yung pin number 3, yan po yung ating output. Okay? Ating output. So, itong pin number 3 ay pupunta naman dito sa positive ng capacitor. Yan. At ito namang isa, okay, itong isang paa, ay pupunta rin siya sa negative. Yan. So, pagdudugtongin natin yan. Yan. Ganun lang kasimple. So, magiging output nito, ito na yung ating magiging 5 volts DC. Yan. Okay? Ganun lang kasimple. Simple-simple, di ba? Ngayon gagawin natin ang actual na. Okay? So, gagamit tayo ngayon ng panghinang. Pero kayo, pwede kayong gumamit ng pupulupot-pulupot nyo lang. Pwede na. Okay? So, gagawin natin una, itong wire, dalawang wire na to. Kasi dalawa tong wire na to eh. Okay? So, isang wire, dalawa. Okay? So, pagdugtongin muna natin yung dalawang negative. So, ito yung ating isang wire. Okay? So, wire natin to. So, gawin natin, iksian natin. Okay? Para mas maganda, maiksi. Yan. So, habang ginagawa ko to, yung ating pag-splice, tampay lang kayo dyan. Pinapaiksi natin yung mga wire. Yan. So, kung maganda, kung makakakuha kayo ng black wire, mas mabilis, ma-distinguish ang natin, mga wire natin. Kasi usually, pag mga black, sila yung negative. Okay? So, ito yung dalawang wire. Okay? Ito isa. Ito yung pangalawa. Okay? So, sila naman ay magkarugtong dito. Yan. Magkakonect sila dito. Yan. Kukonect na natin itong dalawa na to. Yan. Yan. Okay? Ayan, makakonekta na sila. Yan. Okay? Ngayon, gagawin natin, i-connect naman natin siya dito sa gitna. Okay? Sa gitna nito. I-connect natin. Kung wala kayong mga panghinang, pwede yung ganito. Okay? Pupulupulupot lang natin. Kung wala tayong panghinang. Yan. Yan. Ganyan lang. Okay? Meron na tayong isang nagawa. So, pangalawa naman, yung wire galing dito, papunta naman sa pin number 1. So, kukuha tayo ng isang wire na naman. Ito, mas maigsi. Yan, kukuha tayo. Yung parehas lang ng laki. Okay? Ng haba. Mas maganda. Yan. So, habang nag-splice ako, drawing nyo yan, picturean nyo, para next time, meron na kayong idea sa paggagawa ng 5 volt supply galing sa ating mga battery or adapter. Yan. Ganun lang. Okay? Yan ang ating proyekto. Yan. So, meron na tayong wire. Yan. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong wire pwede. So, from positive, kakabit naman natin siya sa unang pin dito. Yan. So, ipulupot natin dito to. Yan. Sa unang pin. Yan. Pwede ito, pulupulupot lang. Tapos lagyan nyo ng tape kung wala tayong panghinang. Okay? So, ayan. So, ayan yung connection natin. Kita nyo naman. Ayan. Okay? Okay na. Ngayon, po tayo ng wire na naman. Okay? So, ito na yung ating isang wire pa. Number 3. Dito natin lalagay yan sa number 3. Ito sa ating yan, dito. Output natin. Okay? So, splice din natin to para mas makita nyo.
talagang kitang-kita ng ebidensya. Okay? Paano ba paggagawa? Okay? Mamaya, ayan. So, ayan. So, ito yung ating 12 volts. Tapos, ito yung ating wire papuntang 5 volts. So, nasa sa inyong diskarte yan kung paano nyo siya magiging malinis ang dating. So, ikabit na natin tong isang wire natin. Ito yung ating pinaka 5 volts. So, lagay natin dito. Ipulupot lang natin para intact siya. Okay? So, pwede nyo lagyan ng wire yan kung wala tayong panghinang. Okay? Walang panghinang. Kung may panghinang naman, mas maganda siyempre nakahinang para ayos na ayos. So, ayan, ang connection natin. Simple lang, di ba? Naubo pa ako. Okay. So, ngayon, gagawin natin. Naubo ko. Gawin natin, guys. Kakabit na natin itong capacitor. Okay? Yung capacitor, kakabit natin dito sa pagitan nito. Yan, ganyan. Okay? So, ikabit na natin. Kabit na natin sila. So, bawasan natin itong ating wire dito. Masyado mahaba. Yan. Splice natin to. Yan. Sa pag-splice, pwede naman gunting. Yan. Mas maganda nga gunting eh. Yan. So, yan. Okay. So, ilagay na natin yung positive. So, tandaan po natin, meron naman siya nakasulat na, ayan, marking. So, yung parang white na yan, o white na talaga yan, yan yung laging negative, itong white na to. Okay? Lagi nyo tatandaan. Yung side na yon yung negative. So, lalagyan natin dito, siyempre, sa negative. So, be sure na magkahiwalay sila. Ayan. Paghiwalay natin. Yan. Yan. Tapos, itong isa naman ay sa positive. Yan. Yan lang kasimple. Simpleng-simple. Yan. So, meron na tayong output. Itong output na dalawa ay 5 volts. Samantalang itong kabila, ito yung 12 volts. Yan. Ganyan lang po kasimple ang ating circuit diagram. Ngayon, susubukan natin. Maglalagay tayo ng 12 volts na totoong 12 volts talaga. Okay? Pero ako handa rito para makita nyo rin. Hindi lang basta tutorial tayo. Drawing lang. Talagang actual. Lalagay natin tong ating supply para makita nyo kung talagang nabang naging 5 volts siya. Mamaya hindi naman siya naging 5 volts. Masunog ang ating mga gadget. So, yan. So, be sure natin. Okay? So, meron tayo ditong adapter. Yan. 12 volts siya. Okay? So, 1,000 milliampere or 1 ampere. Okay? So, ilalagay natin dito yung supply para maging 12 volts siya. Okay? So, gagawin natin, sasaksak natin sa ating AC. O yung ating saksakan ng kuryente. Okay? So, check muna natin. Alin ba dito yung positive at negative. Yan. Yan. Susukatin natin. Yan. Yan. So, ito yung positive. Okay. So, ayan guys, gamit ang tester natin. So, gagamit tayo ng dalawang tester para makita nyo talaga. Okay? Papakita ko sa inyo sa pamamagitan ng dalawang tester. Okay? Para malinaw tayo. So, gagamit tayo ng digital tester at saka analog tester para malinaw sa atin ang paggagawa nito
Pero pwede naman, kahit wala kayong tester, basta sinunod nyo lang yung ating diagram, sigurado yan, ang output niyan ay 5 volts. So, walang kakaba-kaba dahil talagang pinag-aralan yan. Okay? So, hindi tayo masusunog. Hindi masusunog yung inyong mga gamit. Okay? Ayan. So, pakita ko muna sa inyo sa tester, guys. So, ito yung ating panggagalingan ng supply. Ayan. So, meron tayo itong supply. Ito yung 12 volts. So, sukatin natin kung 12 volts talaga to. Tingnan yung ating counter. Ayan. So, lumalabas dito. Nagpas pa nga siya ng 12 volts eh. Oh, di ba? Mapatak 18 pa nga siya eh. Oh. 17, 18. Di ba? Taas pa siya. Okay? So, pwede rin to sa 18 volts. Hindi lang sa 12 volts. Okay? Ngayon, check natin sa ating analog tester. Ito yung analog tester natin. Ilagay natin sa yan, 50 volts. Testerin natin. Kasi dalawa talaga ginagamit ko para talagang perfecto. Yan. Sukatin natin. Yan. So, hindi lang pala siya 12 volts. Siya ay 18 volts. Okay? So, 18 volts siya. So, susubukan na natin. Okay? So, ayan. Nalagay na natin tong wire ng ating Type-C. So, positive sa positive. Ang kabila ay sa negative. Be sure na nakakabit maigi ang ating mga wire. Yan, para hindi magkaroon ng loose contact. Okay? So, tetesterin na natin kung gagana sa ating mobile phone. Okay? Gamitin natin sa mobile phone. So, ayan, tetestingin na natin. Ayan, nakakabit na yung ating Type-C. So, subukan natin. Ayan. Kung mag-charge. Ayan guys, nag-charge siya. Ayan, oh. Diba, umaandar. 69%. So, subukan natin tanggalin ulit. Ayan, nag-alarm kasi tinanggal natin yung saksak. So, one more time. Patayin natin. Saksak natin. Ayan, nag-charge. So, okay guys. Ba? Ayos na ayos. Ayos na ayos guys. To, meron na tayong 5 volts. Ganun lang kasimple ang paggawa ng 5 volts galing sa ating mga 12 volts o 12 volts battery or adapter. Yan guys, simpleng-simple. Another tutorial na naman. Very good. So, pwede kayong gumamit ng panghinang dyan. Pwede nyo hinangin babat kabit nyo. Or kung wala kayong panghinang, pwede nyo i-tape na lang. So, ayan guys, ang ating tutorial ngayon about how to make 5 volts from 12 volts DC gamit ang 7805 na IC. Okay? So, ingat-ingat lagi. Thank you for watching. Sana natuto kayo. And please naman click ang subscribe button and bell button para naman ma-notify kayo kung meron tayong bagong video. Thank you very much.